Lord, sa umagang ito, Panginoon, I pray, Panginoon, na humihingi po ako, Lord, ng kapatawaran sa aking mga kasalanan, Lord. I humble myself before you, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Lord, sa aking mga pagkakasala, pagkukulang, Panginoon. Sinasadya man o hindi, Lord, patawarin mo po ako kung ako'y nagkamali sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon. Patawarin niyo po ako, Panginoon, pagkalinisin niyo po ang aking puso, nang sa gayon, Lord, maging kalugod-lugod ako sa iyong harapan, O God. And Lord, sa umagang ito, Lord, I pray, Panginoon, na itago mo ako sa iyong likuran, Panginoon. Ikaw po ang marinig, ikaw po ang makita, Panginoon, at ikaw po ang maihayag sa umagang ito, Lord God. Lord, any distractions na gawa ng kaaway sa umagang ito, Lord, binigyan mo kami ng authority para sawayin ang gawa ng kaaway sa umagang ito. In the name of Jesus, tagumpay na kami sa umagang ito because Jesus overcome the world. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Ikaw po ang aming pinapasalamatan, pinapupurihan at sinasamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Ayan. And po, ay, praise God. Salamat sa Panginoon. No? Tunay nga na ang Diyos ay mabuti. God is faithful. So, ang talata po natin ay mababasa po natin sa Juan, no? Chapter 10, verse 10. Ang sabi po dito sa Tagalog, dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Amen. Praise God. At sa English naman po, ang sabi po dito, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Amen. Praise God. So napakalinaw mga kapatid, no, na sa talatang ito na dumarating yung kaaway para magnakaw, mapumatay, at manira. So ganyan po yung nangyayari sa mundo natin mga kapatid. No, pasama na ng pasama dahil sa gawa ng kaaway. No, ang ginagawa ng kaaway, magnakaw, manira ng pamilya, manira ng marriage. No, ganyan po yung nangyari sa amin, ng asawa ko. Dahil sa gawa ng kaaway, dahil sa patibong ng kaaway, no, na akala niya siguro magdi-decide ako na iiwan ko yung asawa ko, but praise God, hindi yun ang nais ng Diyos. Hindi yun ang will ni Lord sa buhay ko. Kasi sabi nga sa salita ng Diyos, kapag ang mag-asawa ay pinag-isa na ng Diyos, hindi na po sila kayang paghiwalayin. So kasi iisa na po kami. Kung ano man yung kaya nga 'di ba sa mag-asawa, for better for worse, no? In sickness and in health. Kaya dapat hindi lang tayo nandyan pag tayo ay nahihirapan. Hindi lang tayo dapat nandyan pagsasaya. Dapat nandun po tayo, may pagsubok man o wala. Dapat nandun ang bawat isa, no, nagtutulungan, nagpapatawaran. Kasi sabi ng Diyos, no, kapag tayo ay tinatawad natin yung mga taong nagkasala sa atin, papatawarin din tayo ng ating Panginoon. So tandaan po natin mga kapatid, no, ang purpose ng kaaway, magnakaw, nakawin yung joy natin, yung peace natin, no? Nilalagay na sa isip natin yung takot na yan, yung worries na yan, galing po yan sa kaaway mga kapatid. Hindi po galing sa Diyos. Ang galing po sa Diyos, yung joy, yung peace, yun po yung galing sa Diyos. Kaya nga sabi dito sa salita ng Diyos, naparito ang Panginoong Hesus upang magkaroon tayo ng buhay, buhay na masaganang lubos. So, hindi dumating ang Panginoong Hesus para lang sa pansariling hangarin. Nagpunta siya rito sa lupa upang magbigay, hindi manghingi, no? At dumating ang Panginoon upang ang mga tao ay makatagpo sa kanya ng buhay. Isang buhay na makabuluhan, maligaya at walang hanggan. So tinanggap natin ang ganap na buhay na ito, natanggapin natin si Hesus Kristo bilang ating tagapagligtas, nang tanggapin din naman niya tayo bilang kanyang mga anak. So ganun po yun, no?
So Jesus is all about life, mga kapatid. Everything that is good, just, and truth, Jesus is all about life. And Satan is all about death, no? Lahat ng mga negativity sa buhay mo galing sa kaawayan, mga kapatid. Pero kung yun yan ay mabuti, tama, galing po yan sa Diyos. Kaya wag po nating i-allow, don't allow Satan to steal your joy, to steal your peace, no? Keep your eyes to Jesus and receive abundant life. So, yun po yung mga kapatid. So, ang unang bagay po dito, no? Jesus is the good shepherd, no? Si Jesus po ang ating mabuting pastol. Sabi nga sa salita niya, sa verse 1, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw. So napakalinaw, no, yung mga magnanakaw, hindi po yan sila dumadaan sa pinto. Sa mga bakod, sa hindi po tamang daanan sila, hindi sila sa pinto dumadaan. Ngunit anong sabi sa verse 2? Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. So si Jesus po ang ating pastol. Ang sabi nga, no, sa verse 11, inialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So, yung mga tupa na yun, tayo po yan, mga kapatid. Inihambing po tayo sa mga tupa, no? So, inialay ng Panginoon ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Kaya siya po ang good shepherd natin, mabuting pastol. Kaya nga meron din po tayong kanta, no? Ikaw ang aking pastol, hindi magkukulang, sapat na at higit pa, biyaya mo'y sagana. So, napakabuti ng Diyos, no? Kasi siya po ang ating mabuting pastol. So, ano po ba yung rule? Ano po ba yung character ng ng pastol? Yung pastol po, yun po yung maglilid, no? Yun po yung maglilid sa mga tupa para hindi po sila maligaw. So, kailangan merong pastol. Kaya, si Jesus po ang ating good shepherd, no? Na tunay nga, no, na dapat maging kagaya po tayo ng tupa na hindi sumusunod sa iba. Kasi the sheep will not follow the stranger. Hindi po sila sumusunod sa iba. Kasi alam po nila ang tinig ng kanilang pastol, no? Just like hindi sila sumusunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Dahil ang pastol ang nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. So ang mga tupa, kilala po nila ang tinig ng kanilang pastol at hindi po sila sumusunod sa mga hindi nila kilala kasi alam po nila ang tinig ng kanilang pastol. The sheep will not follow a stranger. So, kaya nga mga kapatid, no, nawa mamuhay po tayo na merong pagsunod sa Diyos. No, sabi nga, no, sa unang Samuel chapter 15 verse 22, ang sabi po, mas mabuti ang pagsunod kay Yahweh kaysa paghahandog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng tupa. So napakalinaw, no, na mas mabuti daw yung pagsunod sa Panginoon kaysa paghahandog. So obedience leads to blessings and life, while disobedience leads to negative consequences. So obedience is more pleasing to God, no, than ritualistic act. So napakahalaga po yung pagsunod, mga kapatid, no? Kailangan natin ng self-denial and commitment in following Jesus. So sabi nga, no, sa Matthew chapter 5 verse 10, pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. So ang pagsunod po, mga kapatid, may bunga po yan. May bunga po ang pagsunod. Sabi, no, sa Kawikaan chapter 22 verse 4, ang paggalang at pagsunod kay Yahweh at ang kapakumbabaan ay nagbubunga ng yaman, buhay at karangalan. So ganun po yun, mga kapatid, no, may bunga po ang pagsunod natin sa ating Panginoon. Kaya binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Meron tayong kalayaang pumili. Alam natin kung ano yung tama, alam natin kung ano yung mali, alam natin kung ano yung mabuti at masama. So meron tayong kalayaan, no, na
dapat nating gawin ay manampalataya kay Hesu Kristo upang tayo ay maligtas. Pinili na niya tayo mga kapatid bago palikhain ang sanlibutan. Kaya nawa, piliin din po nating sumunod sa ating Panginoon. Huwag po tayong sumunod sa sistema ng mundo na ginagawa ng kaaway. Lalo na po sa panahon ngayon na pasama ng pasama yung mundo, pabata ng pabata ang gumagawa ng mga krimen. Igawa po yan ng kaaway mga kapatid. So dapat maging alerto po tayo sa tinig ng Diyos at sa tinig ng kaaway. So, ganun po yun mga kapatid, no? So, pag hindi po tayo sumunod sa Diyos, maliligaw po tayo. Maliligaw po tayo mga kapatid. Kagaya po nung 100 na tupa, no? Naligaw po yung isa. Pero hinanap po ni Jesus yung isa na yon. Iniwan niya yung 99 para hanapin yung isa. At kapag natagpuan na po niya, nagagalak po ang Diyos, no? Nagagalak po siya sa isa na yon kaysa sa 99 na iniwan niya. Ganon po yung ginawa ni Sister Lolet at saka ni Pastor Kai sa akin. Di ba alam niyo naman po nung mga nakaraang araw, nakaraang buwan, no, na hindi na po ako nakaka-attend ng Don't Watch. So hinanap po ako ni Sister Let, ano ang nangyari sa akin, hindi nila alam kung ano yung problema ko. Kasi nung time na yun, ninakaw ng kaaway yung joy ko, yung peace ko, at ginamit niya yung asawa ko para hindi ako maka-attend sa Don't Watch. So, ganun po mga kapatid, no, dapat maging alerto tayo kasi yung kaaway, ginagamit niya ang pamilya natin, asawa natin, anak natin para sirain tayo. Kasi doon tayo sinusubok ng kaaway, no? Kagaya si Jesus, kahit si Jesus, even Jesus, no? Tinukso po siya ng kaaway nung nag 40 days fasting po siya sa desert, no? Kahit si Jesus tinutokso, kahit si Jesus, no, ang sabi nga doon, no, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, ngunit sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. So, ang kaaway, gagawa talaga siya ng trap, gagawa siya ng patibong para tayo ay maligaw, para tayo ay hindi sumunod sa Diyos. Pero tandaan po natin mga kapatid, no, na kahit si Jesus mismo, hindi siya na nagpatalo sa kaaway, no? Pinaglabanan niya 'yon dahil naniniwala siya na ang Diyos na sinasamba niya ay tunay at nag-iisang Diyos lamang. So dapat maging alerto po tayo dahil ang kaaway umaaligid lang sa atin, mga kapatid, no? The moment sinasabi, lagi ko pong sinasabi sa inyo, take note, the moment na sumunod po tayo sa Panginoong Jesus, nagiging target po tayo ng kaaway mga kapatid. Tandaan po natin yan. But following Jesus includes blessings, miracles, and breakthrough. So lahat ng pagdaanan mo, anumang hardship, anumang challenges ang pagdaanan mo, pag yan nalagpasan mo, no, matatanggap mo yung buhay na ibibigay sa'yo ng Panginoon, yung sagana, no? Kapag tayo ay tibayan lang po natin ang ating loob na mapaglabanan ito kasi nasa spiritual battle po tayo mga kapatid, no? Bakit? Bakit tayong mananampalataya ang tinatarget ng kaaway? Tayo, hindi niya po pinapakailaman yung nasa kanya, yung sa sanlibutan, kasi sa kanya yun, sumusunod sa kanya yun, no? Gumagawa ng kasalanan yun. Tayong mga mananampalataya, tayo po yung tinatarget ng kaaway kasi ayaw po ng kaaway na sumunod tayo sa Panginoon. Ang gusto niya, sa kanya tayo sumunod. So, yun po dapat na maging alerto po tayo mga kapatid, no? Binigyan po tayo ng Panginoon ng authority na sawayin ang gawa ng kaaway. At dapat maging alerto tayo kung ito ba ay galing sa Diyos or galing sa kaaway. Pag alam nating hindi mabuti galing sa kaaway, i-rebuke na po natin mga kapatid. In Jesus' name, lumayas ka. Dahil binigyan tayo ng authority ng ating Panginoon na i-rebuke, no? Palayasin ang gawa ng kaaway. So yun po yun mga kapatid, no? Nanawa maging matatag, may pagsunod tayo, mamuhay po tayo na may pagsunod sa ating Diyos, no? Na maging kagaya po tayo ng tupa na kilala po niya ang kanyang pastol, kilala niya ang tinig ng kanyang pastol at sumusunod po sila sa kanilang pastol. So yun po, Jesus is the good shepherd. So yun po yung unang bagay mga kapatid. At ang pangalawang bagay,
Jesus is the door of salvation. So si Jesus po ang pintuan patungo sa kaligtasan. So, ang sabi nga no sa verse 9, ako ang pintuan, ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makakatagpo siya ng pastulan. So, Jesus is the only way to enter the sheepfold. Yung sheepfold na yon, God's kingdom. No? Si Jesus lang ang daan para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Siya lang po yung daan. Anong sabi sa John 14? Verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So si Jesus lang po ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan lamang ng ating Panginoong Jesus. So yun po yung mga kapatid na nawa no, na uh, uh, nawa ang bawat isa no maranasan natin yung kabutihan ng Panginoon sa buhay natin at nawa mamuhay po tayo ng may pagsunod sa Diyos, mamuhay po tayo sa nais ng Diyos, sa will ni Lord. Hindi po tayo dapat nakadepende sa will natin, sa plano natin, dapat sa plano po ng Panginoong Jesus. Anong sabi sa Matthew chapter 18 verse 11? Ang sabi niya, sapagkat naparito ang anak ng tao upang iligtas ang napahamak. So naparito po ang Panginoong Hesus para iligtas tayo mga kapatid dahil dati hiwalay po tayo sa Diyos. Kaya kung hiwalay po tayo sa Diyos, wala po tayong magagawa. But praise God, ngayon na nakilala na natin ang Panginoon, nawa, nandun po yung pagsunod natin. Follow Jesus, fellowship with Jesus mga kapatid. Napakahalaga po yun na nawa na magkaroon po tayo ng pamumuhay na merong pagsunod sa Diyos. Dahil sabi nga no, sa pangalawang bagay, Jesus is the door of salvation. Siya lang po yung pintuan papasok sa kaharian ng Diyos. At siya lang po yung pintuan para tayo ay maligtas. So, yun po yung mga kapatid. So, ang buhay po natin, aaminin po natin mga kapatid, no, ang buhay po natin, hindi po palaging mabuti. Hindi po palaging masaya, hindi po palaging masagana. May kasama po yung pagtitiis, pagpapakasakit, para matuto tayo sa panahon ng kahirapan, hindi sa panahon ng kasaganaan. So, ganun po yun mga kapatid, no. Kapag isinuko natin ang ating buhay sa Diyos at sinunod ang kanyang kalooban, mararanasan natin ang tunay na kasiyahan, kapayapaan at pagpapala. Ang buhay na kasama ang Diyos ay buhay na ganap at kasiya-siya. So iniligtas tayo ng Diyos upang ipahayag ang kapurihan niya, no? Para mamuhay ng may kabanalan at upang gumawa ng mabuti. Mamuhay tayo ayon sa nais ng Diyos. Kung ang kalagayan natin dati ay hiwalay sa Diyos, hiwalay kay Jesus, no? Tayo ay patay espiritu at alipin ng kasalanan. So sabi nga no sa unang Korinto chapter 6 verse 11, nilinis na po tayo sa ating mga kasalanan. Ginawang banal ng Diyos, pinawalang sala sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. So paano tayo mamuhay ng nakakalugod sa Diyos? Ang sabi sa 2 Korinto chapter 5 verse 15, no, kapag tayo ay nakipag-isa na sa kay Kristo, bagong nilalang na po tayo. Wala na po yung dating pagkatao natin. Kaya wag na po tayong sumunod sa sistema ng mundo, mga kapatid, dahil pasama na po ng pasama ang mundo natin. So dapat maging alerto po tayo sa tinig ng Diyos at sa tinig ng kaaway. Ano nga sabi sa Juan chapter 15 verse 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Kung ang isang tao'y nanatili sa akin at ako'y sa kanya, magbubunga siya ng marami sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Napakalinaw. Si Jesus po yung puno ng ubas. Tayo po yung mga sanga, mga kapatid. At kung tayo po ay nanatili sa kanya, magbubunga po tayo ng marami sapagkat wala pong magagawa kung tayo ay hiwalay sa Diyos. Wala po tayong magagawa mga kapatid. Tandaan po natin yan. So yun po yung pangalawang bagay no, na Jesus is the door of salvation.
So ang pangatlo naman po, God promised abundant life. So yun, nangako ang Panginoon natin na bibigyan niya tayo ng masaganang buhay. So, ang ang sabi nga no sa salita ng Diyos sa Galatians 5, chapter 22, verse 23. Ito po yung fruits of the Holy Spirit. Para maranasan po natin yung abundant life, mga kapatid, nawa meron po tayong fruits of the Holy Spirit. So ano po yun? Ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandahang loob, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga bagay na ito. Amen. Napakalinaw mga kapatid na nawa, mapuspos po tayo ng banal na Espiritu Santo. Kasi kung hindi po tayo puspos ng banal na Espiritu Santo, na maaano po tayo, madidisib pa rin po tayo ng kaaway. Kaya nawa no, meron tayong Holy Spirit, no? Kasi kapag meron tayong fruits of the Holy Spirit, meron na tayong pagpipigil sa sarili, no? Meron na tayong mapigilan na po natin yung mga hilig ng laman, mapigilan na po natin yung mga gawa ng kaaway, yung mga nilalatag sa atin ng kaaway, lalo na po sa social media ngayon. Grabe, grabe, yung dami ng mga trending, mga kalaswaan na hindi na po maganda, hindi na po maganda mga kapatid, na kapag ikaw yung cellphone mo hindi mo magamit sa tama, hindi mo magamit to glorify God, madideceive ka talaga. Ganun po yung nangyari sa asawa ko. Dahil sa social media, napatibong ng kaaway, no? So, grabe, ang asawa ko talaga yung ginamit ng kaaway para sirain ako. But praise God, hindi po ako nagpatinag kasi alam ko mas malaki ang Diyos kaysa mga problema. So sabi ko, Lord, surrender ko sa iyong lahat ng to, Lord. Kung ano man yung will mo, ano man yung purpose mo sa buhay ko, Lord, patatagin mo ko. At nagpapasalamat po ako kasi nandyan po si Sister Led, sila Pastor Kai, na hinahanap talaga ako. Na kagaya po ng pastor, no, nga kapag tayo po ay nawala dito sa Don't Watch, hinahanap po tayo kasi sila po yung ating spiritual leader. Sila dun po yung ating pastol. Sila po yung maglilid sa atin. Kaya tayo na mga mga member, kapag nakita na wala tayo dito sa Don't Watch, siyempre nag-aalala po, hinahanap po nila tayo. Kaya napakahalaga po mga kapatid na uma-attend po tayo araw-araw dito sa Don't Watch natin kasi yung kaaway nag-overtime na rin nagdo-double time. Dami siyang ginagawa sa mundong to para ikaw ay hindi makasunod sa Diyos, para ikaw ay magkasala. Kaya nawa, nandun po yung tibayan po natin ng ating loob na mapaglabanan po tong gawa ng kaaway. Kasi binigyan po tayo ng authority ng Panginoon para sawayin po ito. Kaya yun po yun mga kapatid, no, na yung promise ng Panginoon, abundant life, no? Promise niya sa atin, no? Kaya panghawakan po natin ang pangako ng Diyos sa atin mga kapatid, no, na bigyan niya tayo ng isang magasaganang buhay, not physically kundi sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Ang mabuting pastor mga kapatid ay may magandang hangarin. May magandang hangarin sa kanyang mga kawan. Kaya nga iniaalay ng pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Pero ngunit mga kapatid, ngunit mararanasan lamang ito kung ang kanyang kawan ay sumusunod. So mararanasan lamang natin yung abundant life kung sumusunod tayo, may pagsunod tayo sa ating pastol. So gaano man kaganda ang plano ng pastol, kung ang kanyang tupa naman ay hindi sumusunod, hindi rin niya mararanasan ang magandang plano na ito. Kaya mamuhay po tayo mga kapatid na may pagsunod sa ating pastol, nang mamuhay po tayo sa nais ng Diyos. At ang pastol na yon ay si Jesus. Si Jesus po ang ating mabuting pastol. Kaya mga kapatid, no, ganun po yung nangyari din kay Job, no, 'di ba? Nagpaalam pa yung Satanas para subukin si Job, no? Lahat ng meron si Job nawala. Pero anong sabi ng Panginoon? Subukin mo siya, pero wag mo lang kunin ang buhay ni Job.
But si Job, no, kahit na ganun yung nangyari sa kay Job, no, nandun pa rin, nagpatira pa rin siya sa harapan ng Diyos, nagpakumbaba pa rin siya, nanampalataya pa rin siya sa Diyos. Puro after na malagpasan yun ni Job, ni-restore lahat ng Panginoon, lahat ng nawala sa kanya, more than sa nawala sa kanya. So napakabuti ng Panginoon kasi na mararanasan lamang natin ang abundant life na ibibigay niya sa atin kapag meron po tayong pagsunod. Mahalaga po yung pagsunod, mga kapatid. Following Jesus, fellowship with Jesus, have relationship with Jesus, and have a deeper connection with Jesus. Napakahalaga po yung relasyon. Napakahalaga po yun, mga kapatid. Kasi kung wala po tayong relasyon sa Diyos, hiwalay po tayo sa Kanya. Wala po tayong magagawa kapag hiwalay po tayo sa Diyos. So napakalinaw, mga kapatid, no, na kung gusto nating maranasan ang abundant life na ibibigay sa atin ng Panginoong Hesus, no, nawa mapuspos po tayo ng banal na Espiritu Santo. Mamuhay po tayo ng may pagsunod sa Diyos, mamuhay sa nais ng Diyos. Kaya ah maranasan natin yung abundant life, no? To live a life, no? Filled with joy, peace, and spiritual, no? Both in this world and the next, through faith in Jesus Christ, no? To those who follow Jesus. Sa lahat ng sumusunod sa Panginoon, mararanasan niya itong abundant life na ito, no? Na mamuhay tayo, living in a way that honors God, no? Sharing blessings to others, and trusting in His promise and guidance. So, panghawakan po natin yung pangako ng Diyos, mga kapatid. At nawa, no, mapaglabanan po natin ang gawa ng kaaway sa buhay natin. Wag po tayong ma-deceive ng kaaway, no, lalo na sa panahon ngayon kapag hindi po tayo maingat sa mga pinapanood natin sa social media. Naku, mahuhulog ka talaga sa patibong ng kaaway. Yan po yung ginagamit ng kaaway ngayon, yung social media na yan. Marami na pong hindi magaganda ang lumalabas sa social media na kapag hindi po natin ito ginamit for the glory of God, madideceive po tayo, mga kapatid. Tandaan po natin yan. So yun po yun, mga kapatid, to. Ang unang bagay, Jesus is our good shepherd. Pangalawa, Jesus is the door of salvation. And then pangatlo, God promised abundant life. So mararanasan lang po natin ang abundant life kapag tayo ay napuspos ng banal na Espiritu Santo, mga kapatid. At kapag tayo ay may pagsunod sa Diyos at mamuhay po tayo sa nais ng Diyos. Yung will ni Lord ang masunod, hindi yung will natin. Kasi kahit gaano pa kaganda ang plano ng pastol, kung hindi naman sumusunod ang tupa, hindi niya mararanasan yung abundant life na yun. So yun po yun, mga kapatid. At nawa, no, na tayo po ay maging kagaya ng tupa na, no, nakilala natin ang tinig ng ating pastol. Kilala natin ang ating pastol, no, na turay nga, no, dito sa ating Don't Watch, ang mga pastol na yan po yung ating mga spiritual leaders. Na nawa, doon po magsumunod po tayo sa kanila, makinig po tayo sa kanila. Kasi ayaw po nila na mapahamak tayo, ayaw po nila na maligaw tayo. Kagaya nung tupa na naligaw, na tupa na naligaw, hinanap po talaga siya. At kapag natagpuan na yon, nagagalak po ang pastol. So yun po yun, mga kapatid, na nawa, no, magkaroon po tayo ng pag-iisip na ang Diyos natin ay binuwis ang kanyang buhay para sa atin. Kaya sabi nga, 'di ba, inialay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. So yun po yung ginawa ni Jesus, inialay niya po ang kanyang buhay doon sa krus para sa atin. Pinawalang sala tayo, nilinis na tayo para maging banal po tayo sa harapan ng Diyos. Kaya nawa, wag po nating sayangin yung buhay natin, mga kapatid. Kasi kapag yan sinayang mo, wala tayong ma-reward na makukuha. Kaya wag po nating sayangin yung buhay na bigay ng Diyos. Gamitin po natin for the glory of God. Umaten po tayo dito sa Don't Watch. Kung mag-opening prayer po kayo, mag-closing prayer po kayo, mag-prayer focus. Doon po napapractice, no? Doon po tayo nagkakaroon ng relasyon sa Panginoon. Kino-connect po natin yung puso natin sa puso ni Lord. Kaya napakahalaga po yung prayer, mga kapatid. Prayer is a personal encounter with God. At itong Don't Watch natin,
sabi nga ni Pastor Kai, choose right community. Nasa right community na tayo, choose right friend. Nasa right friend na po tayo dito sa ating Donewatch, sa mga member, at sa right leader. At yun po ay si Pastor Kai, yung right leader natin. Siya po ang pastol natin mga kapatid. Si Pastor Kai po ang ating pastol. At tayo po ng mga member ang kanyang mga tupa. Kaya ang pinaprioritize po ng pastol ang kapakanan ng kanyang mga tupa, those under sa kanyang pangangalaga. So yun po yun mga kapatid, no? So nawa po mga kapatid, no, encourage ko po ang bawat isa na magkaroon ng deeper, no, malalim na relasyon sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Ma-recognize po natin ang kanyang bose, ang kanyang tinig, at following Jesus guidance, no? Nawa mga kapatid, no, at sa mga seekers, sa mga naghahanap at sa hindi pa mananampalataya, invite po natin sila dito sa Don't Watch para ma-experience po nila, no? Ma-experience po nila yung yung ma-experience mo nila na to enter, no, the door, na yun po yung pintuan na yun po ay si Jesus, no. Ma-experience po nila ang fullness of life na ino-offer sa atin ng Panginoong Jesus. So yun po mga kapatid, and I pray, no, sa lahat ng mga spiritual leaders, no, na ma-challenge sila, no, na maging authentic, tunay, selfless shepherd, no, hindi makasariling pastol, at na pina-prioritize po yung well-being ng mga tupa under their care. So yun po yun mga kapatid, no, nawa mamuhay po tayo na may pagsunod, because Jesus is our good shepherd, no. Mamuhay po tayo sa nais ng Diyos, because Jesus is the door of salvation. At nawa mapuspos po tayo ng banal na Espiritu Santo, nang sa gayon maranasan po natin yung promise ni Lord na abundant life. So yun lamang po mga kapatid, maraming salamat, and tunay nga na napakabuti ng Diyos, no. Wag po tayong papatinag sa gawa ng kaaway. Paglabanan po natin 'yan. At dahil binigyan tayo ng authority ng Panginoon na sawayin yung gawa ng kaaway. Kaya wag po tayong madideceive ng kaaway. Dahil ang mundo ngayon, pasama na ng pasama. So yun lamang po mga kapatid, maraming salamat sa pakikinig, and tayo po ay manalangin sa umagang ito. Hallelujah, hallelujah. Yes, Father God, salamat po Panginoon sa umagang ito, Lord. Salamat dahil narito ka sa kalagitnaan namin, Lord. Salamat dahil pinangunahan mo kami sa umagang ito, Lord. At salamat, Lord, dahil kiniklaim na po namin ang katagumpayan sa umagang ito, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na narito ka, kasama ka namin, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, na kung gusto namin maranasan ng abundant life, Panginoon, I pray, Lord, na mamuhay po kami ng may pagsunod sa iyo, Panginoon. Mamuhay po kami sa nais mo, Panginoon. At tunay nga, Lord, na ibibigay mo po sa amin ang masaganang buhay kapag kami ay sumunod sa iyo, Panginoon. At sumunod kami sa will mo, Lord God. Salamat po, Panginoon. I pray sa umagang ito, Panginoon, na nawa naintindihan po ng mga nakakarinig ang iyong mga salita. At nawa, Lord, na anuman ang gawin ng kaaway sa buhay namin, Panginoon, ay mapagtagumpayan namin, Panginoon, mapaglabanan namin ito, Panginoon. Dahil naparito ka upang bigyan kami ng buhay na masaganang lubos, Panginoon. Salamat po, Lord, sa iyong mga salita, Lord. I pray, Lord, na i-bless mo po ang bawat isa na narito, Panginoon. And I pray, Lord, anuman ang pinagdadaanan nila, Lord God, nawa, Lord, malagpasan po nila ito. At kapag nalagpasan po nila ito, Panginoon, mararanasan po nila ang abundant life na ibibigay mo sa amin. Salamat, Lord. To you all the glory, honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Thank you po, and God bless everyone. Amen and amen. Salamat, Thank you. Thank you, Sister Coach Jalay. Jelay. Salamat po, Sis Jalay, sa napakagandang mensahe. At para sa ating karagdagan ngayong umaga, tinatawagan ko po ang ating head pastor, Pastor Kai Lagmak. Good morning, Pastor Kai. Good morning, Pastor Kai. Good morning sa ating Panginoong Hesus, no? Siya talaga ang ano natin. Siya yung nagpapasigla sa atin, kaya yung preacher Amen. natin ngayon parang alarm po. Parang nagigising tayo pag si Sis Jelay ang nagpe-preach kasi very kwan siya, energetic. Amen. Thank you din, Pastor Coach Randy. Maraming salamat, Sis Jelay, sa napili mo na verse. Actually, Amen. inspire Glory ni to Lord. God.
it was God who inspired you with that verse na diyan lang pinapakita sa atin ng Panginoon na alam niya ang pinanggalingan natin. John 10:10 tayo eh. 10:10a. Kasi dalawa ang kuan ha. John 10:10a, 10:10b. Ang sabi niya sa 10a, the thief came to steal, to kill, and to destroy. Sabi doon sa B, but I have come that you may have life and have it abundantly. So, pinakita lang sa atin ng Diyos dito mga kapatid na huwag ka atubiling lumapit sa Kanya dahil alam niya ang pinanggalingan mo. Pinili mo kasi yung sarili mo doon sa Garden of Eden. Ang tendency, you are prone to be snatched by the enemy. Pinili mo kasi sarili mo eh. Parang pinakita ni Lord doon, ako maluwag ako na Diyos. Binigyan kita ng laya. Kaya sabi diyan sa verse 1, He enters the door doon sa pintuan. Ibig sabihin, hindi niya sinasaklawan ang free moral will na binigay sa'yo. Binigyan ka niya ng laya. Hindi siya yung Diyos na sasaklawan ka niya sa gusto mo. Pwede naman, umalis ka, lumakad ka. Sasabihin mo, ako nang bahala, Lord, kaya ko. Kaya ko sa sarili ko ito. Itong husband ko, kaya ko itong disiplinahin. Itong kuhan ko, negosyo, kaya itong patakbuhin na wala ka. Hindi po siya namimilit mga kapatid. Pero bubuntot-buntot siya sa'yo. Ito po yung binibigay niyang kuhan ngayon, turo sa atin. He knows that you came from John 10:a na the thief steal. No? Ninakaw ka ng Diyos ng sanglibutang ito. Sabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4 that the God of this world, yung small g, hindi yung malaking G. Si God kasi yung malaking G, God. Siya, small g lang siya. Pwede siyang gagawa siya ng mga routine din, gagayahin ni si God. May routine kasi ang mga kapatid. Ang shepherd, papasok mo na siya, kakatok mo na siya. Kaya nga sabi niya, I come knocking at the door, and whoever hears my voice, halimbawa, kinakausap ka ng Diyos, hindi siya papasok kaagad sa iyo. Si Satan kasi, diretso siya sa mind mo, papasok siya sa isip mo, kaya tingnan mo yung mga husband ninyo, ninanakaw ng kaaway sa social media, dadaanan na dun sa Facebook, kuha nila page ng naka two-piece, tumitigil na yun. Nahuli mo, nila yun, purahin. Tapos pagkatapos babalikan nila yun. So, ganun si Satan, pumapasok siya sa mind, si Lord, papasok siya muna sa heart mo. At alam naman ni Lord na mahirap kang papasukin. Bakit? Kasi ang ugali ng isang tupa, mga kapatid, a sheep is sensitive. Maramdamin. Sensitive siya, ang tupa. Isa pa sa katangian ng tupa, mga kapatid, siya po, mga kapatid, ay bingi. Mahina ang kanyang pandinig. Kaya lagi siyang gumagawa ang shepherd ng routine. Gagawa siya ng mga boses. Kaya si Jesus, mga kapatid, kaya siya pinapakinggan because he is a worshipper. Tama yun, kumakanta si Lord, nag-aano siya. Di ba si King David, shepherd? Umaawit siya, kaya ang dami ng awit eh. Kaya umaawit niya, umaabot ng 100. Ganon po ang shepherd natin. At isa sa nakikita ni God sa sheep, bubulungan lang niya, sabi niya, si Adan at Eva nagkasala at hubot-hubad. Pwede ba kuhanan kita ng balat? So lumingon si sheep doon sa kanila, bakit ako nadamay dito, God? Kasi may katangian siya mapagbigay, mga kapatid eh. Namatay po yung tupa na yon, kinuhanan ng balat, yun pong pinantakip sa kahihiyan ni Adan at Eva. Lagi pong inuulit yan, mga kapatid, dahil yan po ay forerunner po. Yun po ay isang anino sa mangyayari na pagtutubos ni God ng final redemption. It's no longer the blood of that sheep, that animal na inagsa ng balat. Blood na po ng kanyang anak. Kaya si Jesus binansagan na Lamb of God. Siya po yung tupa na bata, Lamb of God, na nakabayubay doon sa cross para pangtakpan ang ating mga kasalanan permanently. Hindi na po temporary. So makita natin ito, mga kapatid, na sa verse 1 po ng topic na kinuha ni Sister Jelay is si Lord po hindi manghihimasok sa iyo. Hindi kanya pipilitin, papasok siya, mga kapatid, sa pintuan ng iyong puso at hindi siya basta-basta manghimasok, hindi siya intruder. Intruder kasi ano yan eh, nanghihimasok. Ang meaning kasi ng
intruder, someone who enters a place without permission in order to commit a crime. Si Satan, pumapasok sa mind mo, wala siyang ginagawa mga kapatid, kundi i-deceive ka, linlangin ka hanggang sa magkasala ka. Si Lord mayroong proseso. Kaya dito sa Panginoon, hindi ka basta-basta hihingi lang ng hihingi. Bakit? Kasi may proseso siya. Kailangan niya mapagpakumbaba. Katulad na isang tupa, ang tupa po may isang katangian ng isang tupa, idle po siya, idle. Ano sa Tagalog yan? Walang ginagawa. Nakatigil lang. Kaya ang dali lang talaga niya masakmal. Amen? Pero ang kainaman sa tupa mga kapatid, habang nanginginain yan mga kapatid, tinititigan niya yung kanyang pastor. Tinititigan niya yung pastor niya. Yung pag nanginginain siya at tinatandaan niya ang mukha ng kanyang pastor. Kaya hindi siya susunod mga kapatid, basta-basta lang because sensitive siya eh. Sensitive ang tupa. Ang kainaman lang sa tupa mga kapatid, mababa ang loob. Di ba mababa ang loob? Kaya si Jesus, napakababa ang loob ni Jesus kahit sasabihin ng kanyang mga disciples, Lord, there are 5,000 people, men here. Oh, sabi niya, pwede ba i-wrap up mo na yung sermon mo at pauwiin mo na yung mga tao na yun, pakainin mo muna yan sa kanilang mga katahanan bago sila babalik dito. Sabi ni Jesus, pakainin nyo yan. Lord, sabi niya, kahit isang taong sahod dito, sabi niya, kahit isang taong sahod, hindi kasya na makatikim man lang ng pagkain ang isa sa kanila o 10 sa kanila. Di ba mga kapatid, the attitude po natin yan. At ayan po ang attitude ng isang pastor na walang pakialam sa kanyang tupa. Eh, bahala na sa pawin nyo yan. Pero si Lord hindi. Sabi niya, okay, let them sit by 50 cell group. Lagi kong inuulit to eh. Tapos, pakainin nyo. So, ganun po si Lord mga kapatid na He goes to your heart. Sabi niya, I am knocking at the door. Whoever hears my voice and opens the door for me. Grabe si Lord, gagalang, di ba? And He offers, come in, Lord. And sabi niya, I will dine with Him and I will eat with Him. I will eat with her. Ako ay papasok at kakain ako sa kanyang hapagkainan. Grabe si Lord makipagrelasyon mga kapatid. Uupuan ka talaga niya. Katulad din ni Elias, dinadapaan niya yung bata. Mouth to mouth, hand to hand. Ibig sabihin, ano siya, personal siya makipagrelasyon sa atin and very affectionate si God sa atin mga kapatid. Alam niya kasi matampuhin ka eh. So ito ba isang maganda. Dahil Jesus has a routine, he is a worshiper, and napansin ni Peter na siya ay mapanalanginin. Tuwing madaling araw, nawawala na si Jesus. He was praying. Yan po ang tinatandaan ng mga tupa. And Jesus is a giver. Katulad ng tupa, binigay niya yung kanyang buhay doon sa Panginoong Diyos, itinigis ang kanyang dugo, inalis ang kanyang balat, ipinantakip kay Adan at Eva, yung kanyang balat. He is a giver. Jesus was a giver. Kahit yung mga kahihiyan nating mga ginagawa, siya na ang napakamatay doon sa krus, hubot-hubad. Kinuha niya ang ating kahihiyan. Kaya ang isang tao na nagkasala, pag yan ay pinagpipray po natin, meron po siyang maramdaman kaagad. The Holy Spirit will touch his heart at yung kanyang pagiging maramdamin, makikita mo yan mga kapatid. Nagdadamdam po yung husband ni Sister Jelay kaagad, nagtampo siya, nabasa sa ulan. Ganon po yun mga kapatid, pag hinipo ng Holy Spirit. Kaya yun ang after ni God, yung mga taong sensitive, yung matampuhin ka ba? Pasalamat ka. Pupuntahan ka ni Lord, hihipuin ka ni Lord. So, nakita po natin mga kapatid ang mga katangian na binigay ni Lord. Unang-una, si Lord hindi manghihimasok sa buhay mo. Hindi kanya pangungunahan, you have the right to decide, you have the right to choose because you have a will to choose. Ang mahirap lang kasi mga kapatid, nakadisconnect ka kay God, dadating ang panahon, ang iyong pananampalataya, paandap-andap. At once na ito ay nakadisconnect kay God, you will work on your own self with your head, your knowledge, and your ability. Lahat po yan mga kapatid, mabibigo ka lang. Kasi wala kang ang source of your spirit. Walang nagbibigay sa iyo ng lakas na Holy Spirit sa iyo.
So sabi nga dito mayroon pa akong babasahin dito sa topic din na ito. Sabi dito mga kapatid, ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Tandaan itong verse 3 mga kapatid. Pinapapasok siya ng bantay. So may bantay sa heart mo. Nung wala ka pa sa Panginoon, walang bantayan. Pero nung naka-Lord ka na, the Holy Spirit is always guarding your heart so that you cannot sin. So kita mo mga kapatid, may proseso si Lord. At nakakatuwa pa mga kapatid, si Lord kapag medyo masaya kayo, nandyan siya sa gitna. Nandyan siya sa gitna or nasa paligid lang siya. Like Job, when his daughters and sons are celebrating birthdays, si Job hindi siya nakijoin. Nasa labas lang siya, nagpipray siya na sana naman hindi nalapastangan ang pangalan ng Panginoong Diyos sa kanilang at ang dadaanan po mga kapatid dahil ang shepherd kasi natin mga kapatid si Lord, dadalhin niya tayo sa saganang lupain. So yan ang routine ni Jesus, yan ang routine ng shepherd. Umaga pa, pasok siya sa pintuan at ilalabas kayo. Ngayon paglabas niyan mga kapatid, mauuna siya mga kapatid sa daraanan. At tandaan natin mga kapatid, kapag si Jesus ay nasa likuran mo na, dadaan ka ngayon sa isang masukal o makitid na daan. Kaya nasa likuran na siya. Ibig sabihin, hawak-hawak na niya ang kanyang tungkod to comfort you. Kasi magsisingle file kayo doon eh. Kasi dadaan kayo ng bangin. Kasi malayo pa tulan. Malayo pa po ang itong hatahan na promised land. Dumarating ang punto mga kapatid na dumating tayo sa kasaganaan, masaya tayo, siya ang nangunguna niyan. Once na si Lord ay pupunta na sa likuran mo, ibig sabihin may dadaanan kang problema. Makitid ang daan papunta sa langit mga kapatid at kukunti lang ang dumadaan dyan. Ang tupa natatakot siya ang tumahak dyan dahil makitid dyan. Si King David siya ang nasumulat nito dahil naranasan po niya magpastol eh. Dadalhin niya ang tupa niya pababa doon sa valley, doon kasi ang saganang sabsaban, kaso lang dadaan sila na makitid, kaya nga sabi niya, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Nasa likod ka. And thy staff, thy rod and thy staff, they comfort me. Ang pamalo ni Lord, hindi po yun pandisiplina. Ang pamalo niya, alalayan ka niya, huwag kang mahulog, huwag kang baka ikay mapahulog sa bangin. Kaya nasa likod siya. Inaalalayan ka niya, pag lumihis ka na, hindi ka na umaatin sa fellowship, pinipitik-pitik niya yung paa mo. Anak, nakakalimutan mo na mag-church. Anak, hindi ka na nagpipray. Ginagamit niya yung tungkod niya mga kapatid, yung pamalo na yan, pero hindi yan pampalo talagang saktan ka. Kaya sabi nga din sa Word of God na sinasabi ni Coach Randy, my plan for you is not to harm you, but to give you a hope and a future. Yun ang kuha ni Lord, yung katangian niya. Pag nasa likuran na siya, pinipitik-pitik ka na niya. Pero tandaan niyo mga kapatid, dahil ang pamalo na yan may palawit. Pag matigas ang ulo mo, babalik ta rin niya yung palawit na yan, ipapalawit niya sa liig mo, masasaktan ka. Kaya huwag mo hintayin yun. Kaya once na dahan-dahan ka, dumadaan dun sa valley of the shadow of death, hanggang sa single file kayo, at tutulungan niya mga kapatid, yung may pilay, yung malikot. Maraming tupa kasi ganun ang ugali. So, pagbaba na po mga kapatid, nandoon na po sila sa valley, hahayaan na po ng pastol yan na manginginain. Amen? At hindi lang po siya ang pastor mga kapatid, marami po sila. Kasi marami pong sinasabi si Lord dito na meron pa po akong mga tupa na alalayan ko pa. Dito sa sunod sa bandang dulo na verse, na meron pa po siyang mga tupa na kanya. Tayo po yon. Kasi ang mga sheep talaga ni Lord ang Israel. Pero ang sabi niya, mayroon pa akong ibang mga tupa, which are the Gentiles. Tayo na mga walang sinasamba na tamang Diyos. Tayong mga Pilipino na wala tayo talagang hindi nagpapakilala si Lord sa atin. Si Lord nagpapakilala sa Israel. Pero sa atin, kung sino-sino lang sinasamba natin, pag may dumating dito na Kastila, si Magellan, may dalang Santo Niño, sinasamba natin Santo Niño. Galing yan sa Guam. Galing sa mga natives sa Guam, nag-stop over sila.
Pinagpalit ng kutsara, tinidor at plato, yung rebulto na yan, dinala ni Magellan dito sa Cebu. At yun, sinasamba ng tao ngayon. Sinasayaw-sayawan, mino-worship, hanggang nilipat sa Bacolod, nilipat sa Iloilo, dinala sa Aklan. Kaya yung mga lugar na yan ay yung mga sinumpa yan, mga kapatid. Sorry to say, totoo po kasi yan. Kaya mapalad tayo dahil pinaliwanag sa atin ng Panginoon ang kanyang katangian. Sabihin ko sa iyo, hindi siya manghimasok sa iyo. Ang gawin mo lang, mga kapatid, listen to the still voice of the Holy Spirit dahil yan ang tinig ng ating Panginoong Hesus. And He is giving you a discernment. The Holy Spirit will give you wisdom. Sabi nga ni Sister Kuan kanina, Alice, na mag-pray daw po tayo ng wisdom. Kasi kahit puno ka ng knowledge ng Word of God, if you are not going to apply it, it will not be translated to wisdom. So walang mangyayari. Mag-share ka na mag-share ng Word of God dahil sa talino mo, ang galing mo memorize. But not applying it to your own, walang makita ang tao sa buhay mo, it will not result to wisdom. So knowledge could pop up sometimes. Ang knowledge po kasi nagpapalaki ng ulo. Pero pag in-apply mo yan, mga kapatid, kahit yung mga na mahirap gawin, yung katulad na lang ng kaaway mo, mahalin mo, mahirap po yun eh. No? Patawarin mo, nagkasala sa iyo, 7 times 7 times 7, hirap yun. Pero dahil yan sinasabi ni Lord, He is making a process in your heart, susundin po natin. Or else, nanakawin ka ng kaaway. He came to steal your joy, to kill you. Ibig sabihin, patayin ang iyong espiritu, na huwag ka nang tumawag sa Diyos, and to destroy you. He will destroy your marriage. He will destroy your son and daughters. He will destroy everything, mga kapatid. Yung finances mo, guguluhin niya. But Jesus said, I came to give you life and have it more abundantly. Sumunod ka lang sa akin, may proseso ako. You will feel living like heaven here on earth. Kahit nasa earth ka na magulo, you have still my peace. Peace is the absence of all negativity na sinasabi ni Sister Jilay. Ang peace na ibibigay ni Jesus sa iyo, yung kahit nandoon yung mga negative sa palibot, hindi yan makaka-apekto sa iyo. Maraming salamat, Panginoon. Sa iyo ang papurihan ka namin sa araw na ito. Sambahin ka sa lahat ng aming mga buhay, Panginoon. Maraming salamat, Lord. Amen. Yung nais mo na magiging mabuting tupa sa inyong harapan. At itinataas ko po ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa. At higit sa lahat, yung itinataas ko po sa inyo yung mga OFW namin na patuloy, Lord God, na samahan mo sila, magpadala ka ng iyong lingkod sa kanilang mga buhay, tanggapin kanila bilang Panginoon at tagapagligtas. At lingapin niyo po sila upang mapabilang sa inyong kaharian, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nang sa ganon, Panginoon, ay magkaroon po sila ng knowledge and wisdom kung paano mamuhay ng malayo sa kanilang pamilya. Kung paano sila makasurvive sa lahat ng mga dinadaanan nila araw-araw. Kasama ng aking manugang at aking anak na nasa Canada. Patuloy mo ingatan at proteksyonan, Lord God, ang lahat ng OFW. I-guide niyo po sila sa tama. I-restore yung pagod, yung hirap, yung kaunti lang ang tulog. Kayo po, Panginoon, ang malayang kumilos sa kanilang buhay. Yung favor mo, O God, ay kanilang mararanasan. At magkakaroon po sila ng pagmamahal sa kanilang sarili at patuloy nilang angkinin sa kanilang buhay na wala silang magagawa kung hiwalay sa inyo. Nang sa ganun, Panginoon, makasurvive sila sa ibang bansa sa pamagitan ng lakas na bigay mo, Lord God, sa pamagitan ng pag-ibig, maging sa kanilang pamilya, Lord God, na nandito sa Pilipinas. Patuloy ikaw, Lord God, ang pumilos sa kanilang mga buhay, na patuloy na turuan niyo po sila, magkaroon po sila ng isip na mag-impok o mag-save ng financial, Panginoon, upang sa oras na
na may kagipitan, sa oras na may problema, mayroon pong madudukot. At ikaw, O Diyos, ang kikilos din sa lahat ng mga walang papel, walang dokumento, Lord God, mga TNT sa US at saka sa Canada na matulungan sila ng gobyerno ng Embahada ng Pilipinas na magkaroon ng dokumentado, Panginoon, ang kanilang buhay, Lord God. Kaya, Lord God, itinataas ko rin sa inyo lahat ng seferer, Lord God, na patuloy ikaw, Lord God, ang manguna sa kanilang buhay. Huwag mong ipahintulot na matukso po sila. Kaya, Lord God, pumasok ka po sa kanilang isipan upang nang sa ganon, ang lahat ng bagay ay kaya nilang mapagtagumpayan. So, ikaw po ang uunahin nila sa kanilang buhay. At patuloy na ingatan mo sila sa laot, Lord God. Ingatan mo sila sa mga masasamang tao. At patuloy ikaw, Lord God, ang pumilo sa kanilang mga buhay. Sa ganun, Panginoon, magkaroon sila ng pangarap, matupad nila yung kanilang mga pangarap sa kanilang pamilya, hindi masira, Lord God. Kaya, Lord God, pag may alam naman na alam namin, alam mo, Lord God, pag may Lord kami sa aming mga buhay, ay bibigyan mo kami ng knowledge and wisdom mamuhay ng maayos, Lord God, sa mundong ito. Kaya, Lord God, sa lahat ng embahada ng Pilipinas, sa OWA, sa DOLE, sa DFA, Lord God, patuloy ikaw, Lord God, ang manguna sa kanilang buhay. Magkaroon sila ng malasakit sa lahat ng mga OFW na isinisend nila sa iba't ibang bansa, Lord God. Magkaroon sila ng mga programa sa mga pamilya na nandito sa Pilipinas at yung hindi sumusunod at tumutupad sa kanilang tungkulin, Lord God. Dalangin ko, Panginoon, may kaukulang kaparusahan at yung batas na yon, patas na batas na nagbubuhat sa inyo. Kaya, Lord God, itinataas ko sa inyo ang lahat ng mga naglilingkod sa mga immigrant workers, Lord God, na patuloy magkaroon ng banal na pagkatakot sa inyo nang sa ganun, Panginoon, makagawa sila ng mga programang magiging favor, Lord God, sa lahat ng OFW, maging sa mga mahal nila sa buhay. At ganoon din po, Panginoon, sa lahat na mag-a-apply pa lang, dalangin ko, Lord God, na ikaw ang magsisend sa kanila sa mga mabubuting puso na mga employer nila, Panginoon. At patuloy na ikaw, Lord God, ang pumilo sa kanilang buhay, na maunawaan nila na ang sakripisyo talaga ay magdudulot ng katagumpayan kung may Lord na gagabay sa kanila. Kaya, Lord God, salamat, Panginoon, sa umagang ito, patuloy na nakikinig kami ng iyong mga salita, Lord God, na patuloy, huwag naming hayaan na nakawin ng kaaway ang lahat ng mga plano mo, Lord God, sa aming mga buhay. At the same time, Lord God, ay dapat magpakababa kami sa inyong harapan, magkaroon kami ng tamang wisdom, Lord God, kung paano kami lalakad sa inyong harapan. Ganun din sa lahat na nandito sa Don't Watch, Lord God, sa lahat na may prayer request na nakasulat sa chat box. Ikaw po, Panginoon, ang pumilo sa kanilang buhay. Pagpalain niyo po sila. Kung may sakit at karamdaman, dinideclare ko, Lord God, yung complete healing na nagbubuhat sa iyo. At maniniwala din po sila na ikaw, Panginoon, ang Diyos na nagpapagaling noon at magpapagaling ngayon. Sa lahat na may mga pinagdaanan, hindi naman namin kilala ang bawat isa, Lord God. Sa lahat na may pinagdaanan, anuman yung kanilang sitwasyon, hinihiling ko po sa inyo na pagpalain niyo po sila financially, emotionally, physically, spiritually. Pagaanan niyo po yung kanilang pinagdaanan. At higit sa lahat, tanggapin ka po nila. Manalangin po sila sa inyo nang sa ganun katugunin niyo po sila. At sa lahat ng anuman yung pinagkakaabalahan pagkatapos nitong Don't Watch, dalangin ko, Lord God, na ikaw ang mag-glorify sa kanilang buhay. Ikaw po ang mapasaya nila, hindi ang kanilang sarili. Kaya, Lord God, ingatan niyo po at proteksyonan ang lahat ng aalis at uuwi
Ihatid niyo po silang ligtas hanggang sa kanilang pag-uwi. At patuloy na ikaw, Lord God, ang maluwalhati sa aming mga buhay. Ganun din sa DNPA community. Ikaw, Lord God, ang pumilos at magpala sa bawat isa. Suplayan mo sila ng masaganang pagpapala ayon sa iyong kalooban, Lord God, sa lahat ng mga pastors, sa lahat na ginagamit mo upang magpahayag ng iyong salita. Alam ko, Panginoon, na binibigyan mo ito ng kapangyarihan na sino mang makakarinig, magbago ng kanilang kaisipan, magbago ng kanilang buhay, magkaroon sila ng pag-asa sa hinaharap. Kaya Lord God, salamat sa umagang ito, Panginoon. Patuloy na sariwa lagi ang iyong mga salita. Sabi mo nga sa iyong mga salita, ang bawat umaga, bawat araw, sariwa lahat yan. Wala pong luma, lahat ay sariwa. Kaya Lord God, salamat, Panginoon, na patuloy na re-remind sa amin na yung mga nanakawin ng kaaway sa amin ay winawasak ko in the name of Jesus, O God, sa umagang ito. Patuloy ka namin mararanasan sa maghapon, samahan kami ng iyong banal na Espiritu, Lord God, at sa lahat na nandito, na nakikinig at nakikiisa, Lord God, ikaw po ang magpala sa kanila financially, emotionally, physically, spiritually. Salamat po sa inyong pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagdakila at pagsamba. In Jesus' name, amen at amen. Thank you po. Amen and amen. Salamat, Sister Lerma. At para po sa ating panghuling panalangin, inaanyayan ko po ating kapatid, Sister Aida de la Sierra. Good morning, Sister Aida. Good morning. Rinig po, Coach? Yes po. Okay po. Tayo po. Namnamin po natin ang presensya ng Panginoon. Set aside po natin kung ano mang mga alalahanin sa ating mga buhay. Yes, Lord, hallelujah. Ama naming Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ang aming Diyos na buhay. Salamat po, Panginoon, na pagtagumpayan na namin ang aming Don't Watch po sa morning division po namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay ng aming kapatid, Sister Jilay at Pastor Kai, na nagli-lead sa amin sa kabutihan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil busog na busog kami sa iyong mga salita, Panginoon. Yes, Lord. Ikaw po ang aming kalakasan, Panginoon, sa aming paghihiwalay, Panginoon, sa umagang ito. Nawa po, Panginoon, ikaw ang mag-iingat sa bawat isa sa amin na nandirito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa technology, Panginoon, dahil mayroon kaming Zoom na mapagkunik kami. Binubuklod mo po, Panginoon, aming mga bituka, isip, puso't, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil nakilala ka namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, na kami po ay nakapag-atin ngayon sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa aming mga karamdaman na ikaw po ang nag-heal, Panginoon. Lord, kung ano mang mga tinatahak namin, Panginoon, sa aming mga buhay, sa aming pamumuhay, Panginoon, sa aming journey, sa aming pamilya, Panginoon, ikaw po ang bahala sa amin, Panginoon, kung ano ang karapat-dapat, ikaw po ang masunod, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil binago mo po, Panginoon, ang aming mga buhay, Panginoon, sa mga kapatid namin, Panginoon, na di pa nakapag-connect sa iyo, Panginoon, ay nawa, Panginoon, madadala namin dito, Panginoon. Lord, salamat po dahil kami po ay magpakumbaba, Panginoon. Binigyan mo po kami ng pusong dalisay, puso po na maunawain, mapagbigay at mapagmahal, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil di mo kami binigyan ng sakit ng ulo sa aming mga anak, aming kapitbahay, mga kapwa namin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil pinatatag mo po kami, Panginoon. Salamat, Lord, dahil ikaw po ang naghipo sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa magandang Word of God, Panginoon, at tumimo sa aming mga puso't isipan, Panginoon. Lord, itataas namin ang aming mga dalangin, Panginoon. Kung wala ikaw, Lord, wala po kami dito, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Thank you, Lord. Thank Amen you. and amen. Salamat, Amen. Sister Aida, sa panghuling panalangin. At para sa ating benediction, tinatawag ko po ang ating pastor, Pastor Kai. Praise the Lord. Glory Amen. to God in the heights. No? Ihanda natin ang mga puso. May apology, no? Mayroon lang akong itutuwid dahil kinorek po ako ni AI. Hindi po poor eyesight ang tupa. Hindi po may ang paningin ng tupa. Meron lang siyang blind spot. Meron lang mga weak points, blind spot na hindi siya
kita ng konti pag nasa tapat na po niya, nasa harapan niya. So, pag babasihan natin yung pananaw nila, maganda ang paningin ng tupa, maayos ang kanyang vision. Maliban lang sa yung nandito sa kanyang dinadaanan na may blind spot siya sa kanyang ilong banda. So anyway, maraming salamat sa oras na nilaan niyo mga kapatid, at totoo na hindi nasasayang ang oras po ninyo dahil nakikita po ng Panginoon ang ating mga puso. Kaya tanggapin niyo ang pagpapala ng Diyos. Taas lang po natin ating mga kamay. I will speak blessings. I will speak healing sa lahat ng mga may request ng kagalingan. I speak inspirations sa mga may problema sa relationship. Even right now, sa mga bigat na inyong mga dinadala, mga kapatid, God is looking into your heart and He knows what is best for you. So, Father God, we are going to ask for your blessings. So right now, mga kapatid, the Lord bless you, the Lord keep you, the Lord's face will shine on you, and the Lord God Almighty will grant you peace in the all days of your life. So right now, I release the blessings. May God will protect your coming in and out of your home. He will protect you sa iyong paglalakad. Nandoon ang kanyang paglukob sa iyong mga anak, saan man sila. Iingatan sila sa kanilang pag-aaral. Iingatan sila sa amang dako sila ngayon. God is always watching on them, and you will be blessed, mga kapatid, sa iyong marriage. God will bless your relationship with your children. God will bless you in your job. God will bless you, mga kapatid, sa iyong mga businesses. Maraming salamat sa iyo, O Lord, ang papuri, pagpapasalamat at pagdadakila sa tanging pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat magsasabi ng Amen. God bless you, Amen. ma. Amen and amen. Amen. Praise God.